Sa'yo'y iniaalay ang aking lakas at buhay upang maglingkod sa'yo, O Diyos, na nagbabagong buhay. At hindi ko iiwan ang iglesia mo, mahal. Tungkulin kong tinanggap, di ko babayaan. At sa mga darating na pagsubok sa akin, o maging matatag sa tiisin, pasan pa rin ang tungkulin. Kung sumapit ang araw na ako ay papanaw, ay tiyak ang pangako mo, ako'y may putong ng buhay. Ang iglesia ay tumawid dagat at nakarating sa kanluran. Natatag ang iglesia sa Hawaii noong Hulyo 27, 1968. Yun ay tinakdari ng Diyos. Pagkatapos ang iglesia ay nakasapit sa Roma noong Hulyo 27 rin, sa balit taong 1994. Pagkatapos, Marso 31, 1996, ay nabalik ang Iglesia ni Cristo sa bansang Israel, sa dako ng Jerusalem. Ito ang pagtatatag sa Gresya. Ika-10 ng Mayo, taong 1997, yun man ay itinakdari ng Panginoon Diyos. Sa mga tuwin, yung itinakda ng Diyos na dapat gampanan ng Iglesia, na gawaing pagliligtas, ituloy ang gawaing pagliligtas na sinasabi sa Corinthos 16. Hanggang sa pinakamalayong dako. Hanggang sa pinakamalayong dako. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amo tayo na. Malapit na. Anong ibig sabihin niya? Yung itinakda ng Diyos na ating gawin ay natutupad sa Iglesia. Mula mo ng 1914 hanggang sa pagtawid dagat, 1978, hanggang sa pagbabalik para ilabas ang mga tumalikod, natatag sa Roma, 1924, at pagbabalik sa Jerusalem, 1926, at pagpatatag sa Gresya, 1927, lahat gumalaw ang Iglesia sa pagkilos at sa kapangyarihan. Katapatan itong ating mga kasamang mga ministro na wala sa anong kahit isa pang magtataksin o magkikipagtagsira o magpapabaya kasama ang mga itungkulin, mga aawit. Hindi kayo lugi. Papagod kayo, mapuyat kayo, mga kapatid, na sumasama sa akin kahit saan. At yung iba pang galing pa sa Amerika, kayo, nang palagay ninyo para kayo napatapon, hindi. Pagdating ni Kristo, kasama kayo. Mula sa lahat ng damong naabot ng Iglesia, si Kristo yung darating. Darating niya ang Iglesia, nakakalap na sa iba't ibang palig ng daigdig. Sabi ng Biblia, lahat ng mga pumahalap ngayon, titipunin niya para isama sa kaligtasan.
Huwag lang kayo makin sa iglesia. Parisa ninyo ang unang iglesia, matatag sa pananampalataya. Ang unang iglesia sa Thessalonica noong panahon ng mga apostol, matiisin sa kabila ng mga pag-uusig. Hindi sila nanghina. Malapit na ang araw ng pagliligtas, pag-iiwan ka pa ba? Kung sasabihin niyo sa akin, kapatid, bago po, umisan ho sabi na namin yung problema. Marami ang pagsubok na dumarating sa buhay ko. Mahina na po ang katawan ko. May problema ho ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa asawa. Hindi ho sila iglesia. Ang pagpapali inilalaan sa mga sumasamba. Kaya masama hindi ko sumasamba. Paano pa pagpapalain ng Diyos? Kaya kanina, alam na alam kong ang Diyos ay narito sapagkat gusto na niyang magpala sa masasabi, sa lalapit, sa dudulo. Kaparis ng sabi nito, Diyos ko, pakinggan mo ako. Saan man ako naroon, kahit ako'y nasa malayo, kahit narito na ako sa wakas ng lupa, hihingi ako sa iyo ng tulong. Pagka ako nang hihina, akayin mo ako, ilagay mo ako sa isang dakong matatag. Ilagay mo ako sa dako ng bato ng kaligtasan. Kaya hinihiling ko sa Diyos. Alam kong nakikinig siya. At kay Jesus, alam kong narito siya. Basta-basta sana ng Diyos kayong lahat. Kung sakali hindi tayo makita dahil sa hindi na kayo makabalik sa atin. Kung sakaling hindi na ninyo makita ang ilan ninyong mahal sa buhay. Pero isa lang ho ang nasisiguro, dahil kukunin ni Kristo kahit saan man naroon ang kanyang mga hinirang, tiyak na kasama kayo, tiyak na kasama ang lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig. At doon, magkakasama-sama sa piling ng Diyos sa bayang manan, para huwag nang magkahiwalay magpakailangan. Kaya bago kayo uwi, sabihin na ninyo sa Diyos, ang lahat ng inyong karangalan ngayong narito siya. Apuhapin ninyo siya, magpataawa kayo sa Kanya. Hindi ko alam ang mga suliranin ninyo, pero ang alam ko ano man yan. Kaya po ng Diyos na lunasan. Kailangan lang sa ating itiwala, pag-asa, pananampalataya. Ama, huwag mong mababayaan ang mga anak ko ito. Pagka sinimanilis ng landas, tapigin mo agad, hilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila'y maghihilat mo, bulagin ng lakas, bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila'y makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang pagtuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang pipitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng pagtuhin. Naming ipabatid sa buong iglesia at sa buong sambayanan na ang tagapamahala ng pagkalahanan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eranio G. Manalo, na ikinapagpahinga ng Diyos. Pumanaw siya sa kanyang tahanan sa ganap na alas 3:53 na kahapon, Agosto 31, 2000 siya sa gulang na 84 na taon. Ayon sa kanyang manggagamot, si Dr. Ray Melchor Santos, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cardiopulmonary. Ang kanyang labi ay nakabulol ngayon sa Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City. Nagbibigay na lang namin sa inyo kung kailan. Hinihiling namin sa lahat ng Cristo na may kukulit sa na ipanalangin natin sa Diyos na patuloy niyang patnubayan ang buong iglesia at pagkalooban niya tayo ng lakas sa panahon ito ng ating matinding
kadalanan. Sila'y manghihina at kukulangin ng lakas. Bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila'y makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang bibitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng paghukom.